Magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, mag-umpisa na po tayo. Direct object. Ito ay isang noun. Okay? Pag sinabi nating noun, yan yung mga salita na patungkol sa tao, bagay, hayop, ideya o gawain. Okay po? Ito pong noun natin, maaari lang natin tawagin bilang direct object kung yung noun po ay gagamitin natin na pangkumpleto sa ideya ng isang aksyon na salita. Okay po? Yung aksyon na salita na sinasabi ko ay itong tinatawag na transitive verb. Okay? Dito po muna tayo sa ating halimbawa para mas maliwanagan pa po kayo. Dito po sa salitang I push, itinulak ko. Alin po dito ang aksyon na salita? Di ba itong itinulak? Kasi nagpapahayag siya ng kaganapan. Di ba sa pagtulak mo, may kaganapan na nangyayari. Di ba? Samantalang itong ko, hindi po yan aksyon na salita. 'Di ba? Kasi yan po ay tao. 'Di ba? Yan yung gumagawa ng kaganapan o ng aksyon. 'Di ba? Kaya itong ko, hindi yan verb o aksyon na salita. Okay? Kaya ako tinawag na transitive verb itong itinulak kasi kung pagbabasihan natin itong ating grupo ng mga salita na itinulak ko, makikita nyo na may kakulangan sa ideya itong grupo ng mga salita sa ating halimbawa. Kapag binanggit po natin itong itinulak ko, mapapansin nyo na may kulang sa ideya. Di ba po ba? Ibig lang pong sabihin yan, yung ating aksyon na salita ay nangangailangan pa ng ibang salita para makumpleto yung kanyang ideya na gustong iparating sa atin. Ano bang itinutulak? 'Di ba? Ano bang itinutulak? Kapag ganyan po yung aksyon na salita natin, yan na po yung senyales na yung ating aksyon na salita ay tinatawag na transitive verb, kung saan ay nangangailangan po siya ng direct object. Okay? At dahil kailangan ng direct object, kailangan natin magdagdag. At ito na nga po yun. I push the closet. Itinulak ko ang aparador. Ang direct object po natin na inilagay dito o ipinantulong sa ating aksyon na salita na itinulak ay itong aparador para malaman natin kung ano bang itinulak. At kung mapapansin nyo, yung aparador ay isang bagay. At ang bagay, yan po ay senyales na gumagamit tayo ng noun. Diba? Diba ang noun ay alinman sa tao, bagay, hayop, ideya, gawain, at iba pa. Okay po? At dahil yung bagay na yon ay ginamit natin o yung noun na yon ay ginamit natin bilang pangkumpleto do sa aksyon na salita, maaari po nating tawagin yung noun natin bilang direct object. Kasi po ang direct object ay ito. Ang direct object po, siya yung kumukumpleto sa ideya ng ating transitive verb. Kaya nakalagay dito, transitive verb, verb na laging nangangailangan ng direct object. Okay po? So, ang gusto ko lang ibigay sa inyong ideya, pag gagawa kayo ng mensahe na may direct object, kailangan ang gagamitin nyo pong aksyon na salita o verb ay dapat naka-transitive verb. Okay? Ang pinaka-the best na gawin nyo para malaman nyo na yung inyong aksyon na salita o verb ay naka-transitive verb, i-research nyo na. Magkaroon na kayo ng listahan ng mga transitive verbs. Okay? Para hindi na kayo malito. Okay? Tapos po, makikitandaan na po, napakalaking bagay po nito pag nalaman nyo. Para malaman po natin na yung taga-kumpleto po ng ideya para sa ating transitive verb ay isang noun,
dapat po sinasagot niya yung tanong na ang ano. Katulad po nito, itinulak ko ang ano. Bumili ako ng ano. Laging merong ang ano na kung saan yan yung sasagutin mo para makasigurado kang yung iyong isasagot na salita ay isang noun at hindi isang adverb, hindi adjective, hindi preposition. Okay po? Ngayon, ituro ko na po sa inyo yung iba't ibang klase ng direct object na maaari nyong gamitin. Ito pong ituturo ko sa inyo ay sarili ko lang pong style. Okay? Sarili ko na pong talagang pag-aaral na para sa akin, napakalaking bagay pag natutunan nyo. Medyo magiging advanced na po kayo dito. Okay? Medyo advanced. Kasi sa totoo lang, hindi po to basta-basta itinuturo sa mga pag-basic, hindi po basta-basta to itinuturo. Medyo advanced na po to. Pero pag natandaan nyo lahat yan, mabilis kayo makagawa ng mensahe sa English gamit ang direct object. Okay? So, ito po. Ang halimbawa, I love. Halimbawa lang po to I love. Gusto ko. Yung direct object natin, maaaring ang gamitin natin ay gerund. Pag sinabi natin gerund, yan yung mga action na salita na may ing sa dulo. Na yung action na salita na may ing sa dulo, ginagamit natin bilang noun. Okay? Hindi verb. Katulad dito, I love reading. Kung mapapansin nyo, yung reading may ing sa dulo. At kung mapapansin nyo, di ba yung salitang read, action na salita yan, nagbabasa. Di ba? Pero dahil sa nilagyan natin ng ing, tapos siya ang pinangkompleto natin sa ating action na salita na gusto, ginagamit siya bilang isang noun. Okay? Noun na naka-gerund. Kasi ang gerund ay yung action na salita na ginagamit bilang noun na may ing sa dulo. Okay po? Katulad nito, gusto ko ang pagbabasa, reading. Gusto ko ang paglalangoy. Gusto ko ang pagluluto. So, itong reading, swimming, at saka cooking, lahat yan ay noun na naka-gerund. Okay? Yan po ay direct object din. Okay? Sumunod, maaaring yung direct object natin ay isang infinitive to na may kasamang verb. Katulad nito, I love, gusto ko magbasa. Gusto ko maglangoy. Gusto ko magluto. So, dito naman sa infinitive to, gumagamit tayo ng salitang to at saka na may kasamang action na salita na naka-original na spelling, read. 'Di ba ang original na spelling ng read ay ito, R-E-A-D. Hindi reading, hindi reads. 'Di ba? Ganito ang original. Tapos yung swim, naka-original na spelling, yung cook, ganun din. Pero may kasamang to. Okay? Direct object din po 'yan. Maaari nating gamitin bilang direct object. Okay? Kung saan tinatawag nating infinitive to plus verb. Okay? Tapos, makikitingnan ang pagkakaiba nila. Kapag gerund ang ating ginamit, ang Tagalog natin ay ganito. Ganito pagkakatagalog natin. Gumagamit tayo ng ang, tapos susundan na nung action na salita na nakaprogreso yung spelling. Yung kanyang tema nakaprogreso. Parang, yan, pagbabasa. Yung dumodoble, yung kanyang mga letra. Tingnan nyo, baba, sa. Diba? Dito, ang paglalangoy, yung dumodoble yung lala. Yung cooking naman, ang pagluluto. Diba? Pag dito naman sa infinitive to, yung ating pagkatagalog, gumagamit na tayo ng mag. Ang magbasa, yung mag dyan, yan yung to. Okay? Ang magbasa, ang maglangoy, ang magluto. Okay? Yan ang kaibahan ng dalawa. Okay? Kaya pag nagtagalog kayo, tapos ang ginamit nyo ay ganito, ang pagbabasa, gerund ang gagamitin nyo. Pero pag ang ginamit nyo ay magbasa, infinitive to with verb ang gagamitin nyo. Okay? Tapos po, maaari din po nating gawing direct object ang pronoun. Katulad po nito, you, it, them, him, her.
Ito, myself. Itong myself, ang tawag naman dyan, reflexive pronoun. Tapos, pwede rin tayong gumamit ng possessive pronoun. Yung, ibig sabihin ng possessive pronoun, yung para maipahayag mo yung iyong pagmamay-ari. Katulad ito, my car, aking kotse, your dog, iyong aso, her shoes, kanyang sapatos, their houses, kanilang mga bahay, its taste, lasa nito. Okay, maaari din po silang maging direct object. Katulad nito, I love you, mahal kita. Tapos, I love it, gusto ko ito. I love them, mahal ko sila. I love him, mahal ko siya. Yun, ganyan po. I love myself, mahal ko sarili ko. Kaya yan guys, yung direct object pwede rin pronoun. Okay? Gusto ko lang ibigay sa inyo lahat-lahat na pwedeng nating ipang substitute sa direct object. Okay? Tapos po, ang direct object po, maaari ding maging isang noun phrase. Pwede rin. Kalimitan, pag naka-noun phrase po, tapos naka-object, kalimitan nagamit tayo ng salitang how, kung paano, at saka what, kung ano. Kunwari, I love, gusto ko, kung paano mo ako yakapin. Ganon. Tapos, gusto ko, kung ano ang itinuro mo sa akin. Ganun po. Yan naman ang noun phrase bilang direct object. Okay? Okay. Nagbigay po rin ako ng iba pang mga halimbawa kung saan ay makikita nyo yung iba't ibang transitive verb katulad ng take, bring, buy, loves, pass, gave, taught, show. Lahat po yan transitive verb. Nangangailangan po yan ng noun o direct object para kompletuhin yung kanyang ideya. So, makikibasa na lang po at makikiaral para mas dumami pa ang inyong kaalaman patungkol sa direct object at transitive verb. Okay po? Okay po, tapos na po tayo sa ating aralin. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumapos ng ating video. Tiyak marami po kayong matututunan patungkol dito sa ating video na ito. At maraming salamat pala po ng sobra-sobra kay Sir Hat Papsin na laging nandyan na nakasuporta at tumutulong sa ating video at natutuwa sa ating mga lesson. Maraming salamat po. At salamat din po ng marami doon sa mga gustong mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment ng ating channel. Thank you very much po sa tiwala and good day po muli sa inyong lahat.